So, eto na nga mga sangkay ang sinasabi ko 'no. Dumating na po ang, araw ng kinakatakutan ko na mangyari at, mukhang nagkakatotoo na nga. Yo guys, what's up? This is me, I'm back for another vlog. Pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong matinding nangyayari na naman po sa ating bansa ngayon na noon, sinasabi ko po iyan sa mga vlog pero ngayon mukhang ito na po mga sangkay, aktual na po na nangyayari. Pag-usapan po natin ito. Anyway, before we start, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel tayo po ay road to 2 million subscribers na. No? Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood man po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Alright. Ngayon kasi, mga sangkay, eto po. May balita. Si isang miyembro ng ICI nga po ang bigla pong nag-resign. At ang reason niya ito, mga sangkay. Sabi po ni Representative Egay ng Caloocan. Caloocan po ata ito sa mga sangkay. Yan, Senior Deputy Minority Leader. Sabi niya sa akin, sabi daw po ni Singson, ito po yung nag-resign, why would I risk my life and my family just to solve the Malacanang's problem? So dito pa lang mga sangkay, dito pa lang, malinaw na mga sangkay na alam po natin na may banta na po sa buhay nitong mga miyembro ngayon ng ICI. Kasi nga po, sabi ko dati, di ba, mga sangkay, hindi po basta-basta ang kalaban nila dyan. Kaya nga po, against ako na i-live yung kanilang hearing. Noon pa sinasabi ko yan na gusto ko na naka-live yung kanilang hearing. Pero, tingin ko hindi na kailangan Kasi, mahirap kasi kapag live, lagi pong may pumuputok na issue. Na ang direktang tatamaan, mga sangkay, magagalit yung mga mai-involve dyan na mapapangalanan. Ang tatamaan dyan, yung mga miyembro ng ICI. So, anong gagawin ng mga buhaya? Pagbabantaan sila. Kaya mga sangkay, eto, tingin ko kaya siguro nag-resign ito. Dahil nga po, nakita niya ang hirap ngayon. Gumalaw. Dahil nga po, ang kaaway nila ngayon, mga sangkay, mga buhaya. Hindi po basta-basta yon. Mga mga malalaking tao na may mga kapangyarihan, mga sangkay. Akala po natin yung mga DPWH officials, mga lang yun, pipitsugin. No, guys. Mga mga makapangyarihan yan. Kaya nga po sabi ni di ba, yung chairman ng ICI, grabe daw yung kapangyarihan nito mga district engineers ng DPWH. Ganun kalala, mga sangkay. Ngayon, ito, pakinggan po natin itong balita tungkol dyan. Nag-resign na si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Unang ibinalita ng dating kongresista na si Jing Paras sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel ang pagbibitiw ni Singson. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Nagbitiw na raw sa kanyang pwesto sa Independent Commission on Infrastructure si Rogelio Babes Singson. Ayon kay Jacinto Paras na Presidential Advisor for Political Affairs ni FPRRD. I bumped into Babe Singson. Oh, okay. He told me that he has already tendered his resignation effective December because hindi niya nagugustuhan yung ICI. That's what he told me. He told me in front of a former congressman. We bumped into a restaurant in Rockwell. So, pati si Babe Singson does not
warrant the ICI. Isa pa sa problema sa ICI, mga sangkay, kulang sila sa kapangyarihan. Kulang sila sa kapangyarihan, mga sangkay. Kaya nga sabi po ng ibang mga mambabatas, dapat daw magpasa ng batas na magbibigay po ng kapangyarihan sa ICI na halimbawa na lang, mga sangkay, i-contempt yung kanilang iniimbestigahan, kanilang tinatanong, magpasabpi ng mga sangkay. So, hindi po ganong katindi talaga yung pangil ng ICI. Pero, mga sangkay, maganda naman po ang kanilang ginagawa ngayon, no? Kasi, sa kanilang investigation, pinapasa nila yung mga rekomendasyon para po makasuhan yung mga malalaking isda. Kaya nga lang, mga sangkay, sabi ko nga, ang danger na ito nasa kanilang pamilya. Sa kanila mismo at sa kanilang pamilya, kasi sila po yung pag-iinitan talaga dyan. Sa tingin nyo, mananahimik lang yung mga senador, mga congressman na involved dito? Hindi. Guys, saan namakmak yung pera ng mga yan? May mga sarili po mga ano yan, tawag dito, tauhan na pwedeng gumalaw. Sa kanyang text message sa Billionaire News Channel, sinabi ng former DPWH Secretary na winding up na siya dahil mga lawyers na aniya ang kailangan ng komisyon. Kalaunay kinumpirma na rin ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. na nagbitiw na nga si Singson. Effective December 15 daw ito, pero maaaring ma-extend hanggang December 21. They mentioned the very intense and stressful ICI work as taking stock on this aging country. Isa si Paras sa nag-file ng ikalawang petisyon sa Supreme Court na humahamon sa constitutionality ng ICI. Giit niya, hindi na kailangan ang ICI dahil ang mandato nito na mag-imbestiga ay kapareho lang ng trabaho ng Office of the Ombudsman. The President does not have the power to create an office. It's an undue delegation. Hindi rin, mga sangkay. Kailangan pa rin ng ICI para mas mapabilis. Kaya nga, mga sangkay, ito ang naging problema noon. Wala pong katulad ng ICI, kaya wala pong nakakasuhan ng mga malalaking isda. Di ba, mga sangkay? Well, during the time of former President Rodrigo Duterte, meron pong PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission, something like that, mga sangkay. Pero, hindi ganun po katindi ang pangil nun eh. Parang nilagay lang dyan para pang-display, para kunwari meron silang ginagawa sa mga kurap, mga sangkay. Pero, yung kagaya ng ICI, wala po talaga. This is the first time na nakakita po tayo ng binuo na komisyon ng presidente na sobrang bilis magtrabaho. Just imagine, guys, ilang buwan pa lang, simula po nung isiniwalat ito ni PBBM. Pero yung aksyon ng ICI, ang tindi. Kaya nga, mga sangkay, ito sila ngayon, yung napag-iinitan. Tingin ko mga sangkay, may katotohanan itong sinasabi ni Representative Egay. Nasabi nga po dito na nagkomento, so it is clearly that Singson receives multiple threats. Who are those politicians threatening you and your family? Diba, mga sangkay? Ganun po kalala. Mukhang may yung word pa lang, why would I risk my life and my family? Dito pa lang, mga sangkay, alam na po natin na mukhang mayroon po talagang delikadong sitwasyon sa buhay nito mga miyembro ng ICI. Kasi sila po yung nagsasubmit Nagre-recommend, halimbawa, mga pangalan na isinsinabit doon, pangalan nila Zaldico, nila Jinggoy Estrada, nila Romualdez. Sa tingin nyo, pipitsugin yung mga taong yan. Kahit nga po yung mga DPWH officials na nandun, hindi po yun basta-basta. Mga malalaking isda po yun, mga sangkay, na hindi po basta-basta magpapahuli. So, mga sangkay, kaya noon pa lang sinasabi ko na wag na i-livestream yan. Kasi once na naka-livestream yan, ang atensyon ng mga buhaya nasa mga nag-iimbestiga na, nasa ICI na. Sila na ang tatakutin, pamilya na nilang papadala ng pananakot, mga sangkay, para lamang po hindi sila maisama sa rekomendasyon na makasuhan.
Ganun po yun, mga sangkay. Ito na nga. Magkakaibang opinion, mga sangkay. Lumalabas ngayon, pero isa sa opinion, isa sa impormasyon na lumalabas, mukhang mayroon pong banta sa buhay. So ito na po, hindi na ako magtataka, mga sangkay, kung sa susunod. Yung iba naman yung, I'm sure guys, may mga pagbabanta dyan. That is why kailangan pong umaksyon, no, ng pamahalaan para dito. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.